Incorporated. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng 1 oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Abangan sa 8 Diretso, Bakit Kita Iboboto sa November 20, 2015. Honorable Samuel D. Pagdilaw and Honorable Sherwin D. Gatchalian. Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Abangan sa 8 Diretso. Ikaw ba ay nakikinig sa DZRJ 810 araw-araw? Pwes, eto na ang isang pasasalamat namin sa inyo. Mag-text sa inyong greetings sa mensahe sa 0917-798-8910. Huwag kalimutang ilagay ang inyong buong pangalan, address, at magkaroon ng chance manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Makinig at manalo mula sa himpilan ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Corporation. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Magandang umaga! Congratulations! Tagahanga mo kami, hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino.
Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Percy! Magandang umaga. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenal. Po naman si Peter Talastas. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig dito sa Lapid Fire ni Ka Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Mga kaibigan, muli po kaming mag-aanyaya sa loob ng isang oras na pagtatanghal. Natatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang isyong pag-uusapan po natin. Siyempre po sa mga nais magbigay ng reaksyon, ang ating pong landline sa ating impilan ay 4120288. Samantala ang ating po naman text line ay 0977-342-1644. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan sa mga sandaling ito? Magsama-sama po tayo hanggang alas 10 ng umaga sa pagtatanghal ng balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Okay, mga kaibigan, siguro marami na ang hindi nagsipasok ngayon kahit na ang pribadong sektor po hindi naman idineklarang holiday. Ang nadeklara lang na holiday yung mga pampubliko. Pero kaninang umaga, medyo parang yung normal ang naging biyahe natin. Hindi nga lang dun sa normal na ruta. Kasi nagpasikot-sikot tayo, malayo ang inikutan natin. Kaya nakarating tayo ganun ding oras dun sa normal nating oras. Ang problema nga lamang po mga kaibigan, hindi kasi alam, wala kang ibang dadaanan eh. Oy. Halimbawa, yung manggagaling ng south, isinara na nila lahat ng mga mga dadaanan. Halimbawa, dyan sa SLEX, sarado na yung Magallanes, isasara nila yan eh. Ngayong tanghali, ngayong alas 11, ang gulo kasi ng mga advisory. Hindi naman lahat sinasabi. Ang apektado mostly dito, yung nagmumula sa south. Ang totoo niyan. Kasi po, lahat ng lalabasan nila, ilan lang ba pwede mong labasan dyan? Yung SLEX, yung coastal, yung pong papunta rito sa sa C5. Tatlo yon. Ang sarado po yung SLEX. Sa Skyway po kanina, matraffic na eh. Skyway Skyway pa. Ang mahal pa ng bayad dyan. Nako. Paano kung hindi ka naman hindi ka naman dati gumagamit ng Skyway, gagamitin mo ngayon yan. Napakamahal para sa iyo. Dagdag gastos. Oo, ang laki ng nalulugi dito sa atin sa mga mamamayang Pilipino. Ang daming naging ibinungang problema nito kaysa parang Perwisyo, no? parang kaysa sa maitutulong nito sa ating ekonomiya, kitang-kita ho natin ngayon na paralisado eh. Ang hanap buhay ng marami, di ba? Na-control. Lalo na yung daily workers, no? No work, no pay yun. Yung mga hand to mouth, di ba? Oo. Paano yan? Ano yan kumbaga sa bisita sa bahay, ang titindi ng bisita, talagang kilis mo, iba na. Iba na. Ano kilos? Yung parang Hindi ka nangyari na nga makakilos. ngayon, wag na tayong kumilos. Hindi ka nakikilos. Stay at home nga daw sabi ng PNP. Di ba sinabi natin kahapon pa lamang, Oo. sabi natin kahapon, dahil naranasan ko 3 oras eh. Nako. Hindi naman ako bumibiyahe ng ganong kakuan. Ngayon Hindi ka lang na yun, makakilos. papunta dito sa istasyon. Mga kaibigan 3 oras. Pagbalik ko, ganun din. Di 6 na oras na ang buhay mo. Nagpapasalamat nagbibiyahe na ka lang ako at nakauwi pa ako. Oo. Ang mahirap po, yung inabot talaga doon si Bongson, yung kasama namin sa Jaryo. Radyo.
Umalis daw siya ng bahay alas 6:30 kahapon. Ng umaga, alas 6:30 din ng gabi siya nakarating sa MPD. Sus Mario. Siguradong naglakad yun. Oo. Di ba? Saka ngayon yung mga naglalakad, nata-traffic din. Bakit? Nakabarabang ang pulis eh. Ang pulis. Hindi ka pararaanin. 10 kilometro daw ang mga nilakad ng tao kahapon no? Hindi ka pararaanin eh. Bawal maglakad eh. Di ba nga kaninang umaga yata, madaling araw, yung stop ng isang presidente. Oo. Kumarang Colombian president yan, ano yan? Magja-jogging sana yung presidente dyan sa Baywalk. Tinignan muna, siyempre, yung mga protocol siguro yun. Sama sa delegation. Tinignan kung saan magja-jogging yung presidente. Hinila ng pulis pinaalis Ang ginawa ng tao, foreigner, babae pa kinuha yung ID sa hotel. Tapos bumalik siya ron. Ayaw pa rin, may APEC ID. Naku. Bawal kasi nga bawal sa nila lang. Ultimong aso, hindi pwede. Bawal sa living, mantakin ninyo ang ibinungan nito. Eto, alam naman natin na kinansila mga flight. Ng aeroplano. Yung local, both local and international. Isipin ninyo, sa tinataya po pala na mawawala na halaga. Dahil sa perwisyon dulot ng APEC, mga kaibigan. Alam po ba ninyo, $18.5 million. Naku, laki, no? Ang mawawala sa kanila. Times 47, ha? Magkano yan? Almost 1 billion po yan. Hindi ba? Mga kaibigan. Ngayon, yan PAL pa lang yan. Philippine Airlines pa lang yan. Paano ngayon yung ibang mga negosyo? At yung ibang airline? Hindi pa airline yung nasa ibang business. Hindi ba? Dahil sa hindi makapasok yung mga tao, hindi na lang nila idineklara na talagang 1 linggo, holiday talaga tayo. Hanggang sa makaalayas na sila. Sa Lunes na ulit ang pasok. Kahapon hindi. Idineklara pa nilang may pasok Diyos Mario Joseph. Ewan ko kung sino, gaano ka. Ito ba mga ito talagang wala na tayo makitang may utak sa mga itinatalaga sa mga ganitong sa mga ganitong pagkakataon. Yung MMDA lang na yan Isipin mo yan. Akala ninyo, tinanggal nyo si Tolentino. Bata rin ni Tolentino yan. Ay? Yung naiwan dyan, yung in-appoint na chairman ngayon. Yan nga yung tulisan Aray. Yan yung may racket ng mga ng mga towing. Naku. Yung uttorney. Uttorney rin yun Uttorney rin. Ito po, sinasabi lang natin. Kasi po gusto nating makinabang ang ating ekonomiya sa paglawak natin dyan sa APEC. Pero tignan ninyo perwisyong inabot natin. At sa ekonomiya natin, magkano malulugi niyan? Ang laki. Yun naman mga iba na mga tao na naglalakad dyan sa Rojas Boulevard, sa Maynila, hinakot. Yung mga walang bahay. Hindi nalaro sa yung mga natutulog dyan sa Baywalk, kung saan-saan sa Maynila. Hinakot sila, kinulong pala Kinulong? Yun ang sinasabi. Kaya umalma yung isang human rights group, no? Kaya ngayon, merong human rights group na nagsasabing mali yan. Kasi nga po, hindi naman malasakit yung ginagawa nyo Tinatakban nyo yan Di ba? Tinatakban nyo yung tunay na state of the nation Hindi ba? Tama. Nagpapanggap yung gobyerno. Tapos sa kapisalaan din ng mga taong ito. Sa madalit sabi, yung ginagawa nilang yan sa mga tao, hindi para tulungan ito. Hindi ba? Dahil ikinakahiya kayo. Wala kayong programa. Ibig sabihin, di ba? Ang programa nyo lang habang nandito yung mga yan. Ayan. Umalis-alis muna kayo dito, kulong nyo. Naku po. Dahil mahirap pa ba yan Babalik at babalik yan. Lalo na maraming turista rito. Manghihingi yan. Hindi ba? Kasi wala tayong programa. Yan ba kung may programa ba ang gobyerno natin?
para sa, kung ang pera ba ng gobyerno natin na iuukol talaga sa mga makatotohanang programa na may angat ang buhay. Hindi pwedeng ang aangat lang dito, malalaki. Lalong lumalaki ang agwat ng mahirap sa mga mayayaman. Sa nangyayari pong yan, ng paglahok natin dyan sa mga APEC na yan. Hindi ba? Dahil ang unang makikinabang lang dyan, mayayaman. Katulad nga niyan, hindi naman natin tinulungan. Isipin mo tayo may mga ipinagmamalaking produkto. May mga ipinagmamalaki tayong produkto. Ang mga pinagmamalaki nating produkto, mga kaibigan, kung anik-anik, na hindi mo naman makikita sa merkado sa ibang bansa. Di ba? Unang-una nakakahiya. Dito lang sa APEC, yung isino-showcase dyan panahon panilimahong, yan na pa nga pinagmamalaki natin, handicraft. Handicraft po. Totoo yun. Cottage industry. Yun ibig sabihin nun, Sinara na nga yun na sila Nawala na nga. Nawala na. Oy, sayang yun sinara. Mga kaibigan, ano yung sino-showcase nila dyan? Suman. Yun yatang sasakyan na gawa sa kahoy. Naku po. Ano? Lintik po, di aanayin yan. Pagkatapos, pinagmamalaki ng gagamiting upuan ng mga kwan, ng mga delegado ng APEC, gawa sa ratan. Tama. Ratan. Tama. Pag yun yata gagawin souvenir pa. Ipauwi. Mag-e-export tayo, bale, ng surot. Sinusurot yan tama. Gusto na surot yun. Di ba? Surot yan wala naman surot doon sa ibang bansa. Di export tayo. Actually, ang mai-export natin, hindi ratan Ano? Surot. Surot. Magtataka pa sila Pag tagal-tagal niya, siyempre, lagi mong inuupuan. Nangangat Pag nangamoy-ngamoy na yun, siyempre. Yan na. Andyan na ang mga surot. Atakin. Tagal na niyang epic. Magugulat Napakinabang ba tayo? Wala Lintik na paano mo ilalaban sa export yung surot? Wala tayong panlaban. Ano pa? Sa trade, wala tayong laban. Ano pa? Wala. Yung mga pantakip na gano'n sa lamesa na. Tama. May mga burda. Palayok. Luma na yan Ang gaganda ng ganyan sa ibang bansa. Ano na yun di ba? Hindi naman na mano-mano yun. Pwede na magburda sa makina Oo nga Ang pangit. Hindi naman sa kinakantsawan natin. Wala naman tayong ini-improve Ito na lang, number 1 export natin, di ba yung 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 coconut. Nung araw pa yan panahon pa rin ni Kopong-Kopong yan. Coconut na tayo. Kaya nga nagkaroon ng Philcoa Dapat nga pangalan natin Republic of Coconut Hindi, nasa linya natin pero bago natin ipasok po ang spokesperson ng Philippine National Police, pakinggan po muna natin ang ilang mga mahalagang pagbabalita mula po sa ating himpilan. Hip na hip ang world of iCool. Instant cool na kakaiba. iCool ka lang, iCool ka lang. iCool menthol gum ang akin is bubble chum. Chill at the world of iCool. Cool na cool sa sarap. iCool ka lang, iCool ka lang. Get cool with iCool. Enjoy a different kind of cool with iCool. Cool na cool habang inuunguya. Cool na cool habang ikaw ay nagsasalita. iCool Menthol Gum. Minty, gummy, long-lasting nguya. Long-lasting cool. iCool Mentholated Gum and iCool Cherry Mint Gum. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 in the morning. This is still a developing... BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines.
Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Mga kaibigan, nasa linya po natin si Police Major Kimberly Molitas, ang spokesperson po ng ating pong kapulisan ng National Capital Region Police Office, ang NCRPO natin. Magandang umaga po, Major. Alin ba rito? Po sa inyong lahat at sa inyong mga taga-subaybay, magandang umaga po. Opo, yung pong ating mga kapulisan ngayon, napakarami po ng mga pulis na nakatalaga ngayon sa iba't ibang lugar, lalo na yung mga designated places para na dadaanan ng mga delegado natin at saka yung mga kinaroroonan nila. So far, ano po ang paghahanda natin na inaasahan ngayong araw na ito? Well, nakalatag na po yung ating mga security forces base doon sa plano na ginawa natin. Kasama yung mga ibang agency po ng ating gobyerno. At habang papalapit na po yung pagdating ng ating mga world leaders, umpisa sa araw na ito ay dadagdag pa, mag-escalate pa yung ating security sa mga areas na dadaanan ng ating mga world leaders. Ang expected natin na darating ngayong araw na ito, si President Obama at saka yung Chinese President ba yun? Yeah, President Xi Jinping po. Xi Jinping. Yes. Opo. Sila po yung inaasahan natin ngayong araw na to, kung kaya asahan po natin na mas tataas pa yung intensity ng ating seguridad ngayong araw na to hanggang sa 20. Ayun. Pero kanina pong umaga yata, tila meron dyan sa Baywalk, na balitaan nyo na po ba ito? Yung isang staff yata ng isang presidente. Hindi ko malang kung Colombia po yan. Nag-inspection siya sa area na sana nakatakdang mag-jogging sila nung presidente. Nauna siya ron bilang siguro, para i-survey yung area. Hindi ho sila pinayagan ng mga police authorities natin na nakatalaga doon sa may Baywalk na yan, sa malapit yata yan sa Pedro Hill. Kung saan, malapit sa hotel. Delegate po yun ng APEC. Pati ho ba mga delegado ng APEC at saka yung mga may ID ng APEC, hindi na rin pwede maglakad dyan sa Ross Boulevard o sa mga ibang areas pa? Depende po dun sa determination ng ating security forces. Yun po kasi ng ating mga issued IDs, may mga level of clearances din po yan . So yung specific na binabanggit niyo po, hindi po talaga yung sitwasyon na yon. At any rate, we can assure na kung ano man po yung naging situation, alam po sigurado ng ating security forces yung level of clearance na binibigay natin dun sa ating mga delegates, kung saan sila pwedeng mag-inspection, kung saan po sila pwedeng gumalaw, lalo na po ngayong araw na to, kasi medyo maselan po yung araw na to, dahil dun po sa pagdating ng ating mga leaders. Yun po, ating Baywalk kasi talagang sinarado na po natin yan talaga. Kung meron tayong preparation for this day. Kung meron tayong no-fly zone, meron no-walk zone din. No. By land and by air. And by sea. Ano po yan? By land, by air, by sea, by water. Kasi no sail zone din sa Manila. No sail zone po tayo. Nakabase naman po yan dun sa lahat ng evaluation na ginagawa natin araw-araw, para po masigurado natin yung security ng ating areas kung saan po daraan at pupunta yung ating mga delegates. Mga anong oras po tayo pwede ho ba kaming mabigyan ninyo ng advisory kung meron po kayong alam sa mga route ng traffic natin, yung mga isasara lalo na karsada? Ang balita namin pagdating po ng alas 11 yata ng
umaga ngayon, may mga isasara na yung Magallanes, kaya yung mga nanggagaling ng South, ano po, kailangan na nilang gumawa ng sarili nilang karsada na madadaanan po nila. Yes, sir. Ano po ang mga Yung expected natin na mga areas na hindi na pwedeng madaanan at saka anong oras po kaya yun? Sir, yung pong as to the time determination and the route, yung pong ating adjustment ng traffic rules, yan po ay nakatalaga sa ating Metro Manila Development Authority. So I think po na yung proper authority to speak and discuss about it is the MMDA. However po yung ating timeline, hindi po talaga natin yan isinasa publiko para po sa seguridad din ng ating mga delegates at ng ating mga kababayan din. Ayun. Sige, may tatanong po si Rose Novenario. Ito po, isa sa mga accredited APEC reporter natin dahil siya ay nakabit sa Malacanang. Magtatanong ho siya sa inyo. Ay, good morning, ma'am. Oo, kasi itong weekend, naging viral sa social media itong video ng 3 armadong lalaki. ISIS. Oo, na parang local, affiliated, di umano sila ng ISIS at nagbabanta sila ng terror attack. Manggugulo. Ito raw sa mga susunod na araw. Ano po yung ating paghahanda rito? Kasunod na rin po nung pag-atake sa Paris. Opo, ay una po sa lahat yung pong pagdating po dun sa video, the Philippine National Police has already said, nasabi na po ng ating spokesperson ng Philippine National Police Superintendent Mayor na wala pong confirmation yung video na yon. Hinihingi nga po namin yung kooperasyon ng mga mamamayan natin na kung meron po silang mga natatanggap na mga videos or mga text messages, pagbigay alam po agad sa PNP para po ma-check natin. Pero as far as yung video po is concerned, hindi po yan totoo. Sana po wag po tayong ma-alarm. But we are also saying na consider na po lahat natin ng ating mga contingencies at yung situation po na yan ay napaghandaan din po ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines. So far po ma'am, wala po tayong natatanggap na terror threat o security threat dito sa ating APEC Summit? Wala po ma'am, wala po. Yun po yung masasabi natin sa ating mga kababayan. At sana po, hinihingi po maging natin yung kanilang kooperasyon. Kung mayroon man po silang observation, messages or text, mas maigi po na ipagbigay alam kaagad sa Philippine National Police. Ma'am, pwede po nating sabihin kung saan pwedeng i-text ng publiko o tawagan man lang na hotline para kung may mga impormasyon silang naisiparating sa inyo. Yes, ma'am. Meron po tayo text 2920. Yan po ay nakadiretso at nakabase po dito sa ating national headquarters. At meron din po tayo yung Patrol 117. Pwede po silang tumawag doon para report po kaagad yung kanilang concern. Ayun. Okay. Ang nag-orchestrate po sa atin, ang kumukumpas sa security natin tayo ho ba talagang mga nasa PNP? PNP, AFP. At saka AFP. Hindi po mismo ang US Embassy o other countries para sa security ng kanilang mga presidente. Opo, tayo po yun. Tayo rin po ang nagsisecure sa ating mga delegates. Yes. Ayun. Tayo po. Okay, maraming salamat po sa inyo, ma'am. Ay maraming salamat po at salamat din po sa pagbibigay daan sa Philippine National Police para po i-update natin yung ating mga kababayan. At sa ngalan po ng aming Regional Director, Police Director Pagdilaw, makibahagi po tayo dun sa APEC Summit para po masigurado natin yung seguridad ng ating mga delegado. Maraming salamat po. Yun po mga kaibigan, si Police Major Kimberly Mulitas, ang spokesperson po ng PNP NCRPO. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Bueno mga kaibigan, magpapatuloy po tayo. Pag-usapan din natin itong tungkol kay Alma Moreno. Hindi ho ISIS ito Lighter side tayo. Yung tinatanong ni Rose kanina na nag-viral.
May nag-viral pang isa, yung si Alma Moreno. Moreno din yan, ha? Parang si Isko, ha? Isko Moreno. Si Alma yata, hindi viral, virus. Virus sa Senado to pag nanalo. Nag-virus. Pakinggan lamang po muna natin, mga kaibigan, yung ano ba yung susunod nating paalala dito, mga kaibigan. Ang oras po natin alas 9:30. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ikaw ba ay nakikinig sa DZRJ 810 araw-araw? Pwes, eto na ang isang pasasalamat namin sa inyo. Mag-text sa inyong greetings sa mensahe sa 0917-798-8910. Huwag kalimutang ilagay ang inyong pangalan, address, at magkaroon ng chance manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Makinig at manalo mula sa himpilan ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Corporation. Magpapatuloy tayo, mga kaibigan, yung pong yung kaso ni Senator Grace po meron po ngayon nakatakdang gawing ano tawag dito? Itong set, Magpo-promulgate ba ngayon? Meron silang magro-rule daw ngayon tungkol sa kanyang disqualification case. Pero ninenervyos daw si Grace. Senator Grace po. Siyempre, ninenervyusin ka rin. Oo. Yan po palang set na yan, may mga miyembro dyan na politiko, no? Karamihan yata Karamihan yata 6 na senador. 6, tatlong justice. taga Supreme Court. Pero yung mga miyembro senador, most likely, kakampi sa kanya yun. Oo. Katulad si Tito Soto. Oo, kampi sa kanya. Hindi ba? Si Nancy Binay. Nandun di ba? Miyembro ng set si Loren Legarda. Di siyempre. Si Bam Aquino. Ewan natin, mga kaibigan, kung ano po magiging resulta niyan. Ito'y magro-ruling sila doon sa disqualification case para sa pagkasenador ni Grace po. So, kapag lumusot po si Grace po dyan at napaboran siya dyan, meron pa siyang kakaharaping isa. Yung sa COMELEC naman na kaso. Ito naman ay kumu-question doon sa kanyang citizenship. Oo, tama. Mga kaibigan, at kung halimbawa naman hindi maging pabor ang resulta ng botohan, alam mo, numbers game pa rin yan Oo. Kahit sabihin mong si Grace po walang karapatang kumandidato, hindi ko alam kung ruling na ito Hindi, magruruling. Gagawa pa yan ng mag-a-assign pa ng ponente yan Pagkatapos nito, deliberation nito di ba? Oo. Hindi natin alam kung sino magpupunente ng kaso na yan. Ngayon, ang sinasabi nga natin, kung halimbawa, nalusutan ni Grace po, itong set, hindi niya nalusutan itong set, tagilid na talaga siya. Baliwala na rin yung ang magiging resulta sa COMELEC. Bakit ito? Kasi, ab initio ito Ibig sabihin, from the start, si Grace po, walang karapatang kumandidato.
nung senador pa nga lang eh. 'Di ba? Makakarating ba siya sa pagtakbo niya ngayon kung hanggang ngayon senador naman siya. 'Di ba? Di lalong hindi siya pwedeng kumandidatong presidente. Mga kaibigan, yun pong pananaw ko ron, ano? Yung sa Comelec, yung residency, isa pa sa inaano ron. Yung ano niya. Kailangan 10 taon eh. Kulang, sabi nila. Sa Pilipinas, yung isang presidential candidate. Isa yung sa resolve naman ng Comelec. Pero, ang bottom line niyan, ang huli niyan, Supreme Court. Aakit yan doon. Alin? Yung sa set? Yung kaso niyan. Itong nasa Senate Electoral Tribunal, hindi raw yata. Hindi raw. Yung sa Comelec lang, ano? Meron ako narinig na paliwanag. Hindi, sa Comelec. Yung sa Comelec. Hindi, baliwala na nga yun kung hindi siya makalusot sa set. Ngayon, kung makakalusot siya sa set, meron pa siyang isa doon sa Comelec. Ang sinasabi nga natin, kung ang set naman, magkaroon na ng ruling, hindi na pala ito appealable sa Supreme Court. Final and executory pala yan. Kasi Supreme Court Justice na yung nakaupo dyan. Okay. Tama, hindi ba? Yun ang mga kaibigan. Yun ang, kaya siya talagang kakabahan dyan. Ang nagsabi nito, mismong abogado nung nag-file ng kaso. Ni Rizalito David. Ang apelyido yata Luna. Yun ang nagsabi. Hindi ba? Na ito hindi na pwedeng i-appeal sa Korte Suprema. Kasi meron na silang representative doon na tatlo. Supreme Court Justice nga yung nakaupo dyan eh. Hindi ba, mga kaibigan? Doon tayo sa kay Alma Moreno. Alam nyo, nag-viral ngayon si Alma Moreno. Pero sumikat siya uli, Isipin mo, nakalibre na naman siya ng publicity rito. Kahit negative, no? Alam mo naman ang philosophy sa showbiz. Good and bad. Good or bad, still publicity. Ganun po yan eh, di ba? Sa kanila, masama man yan, o mabuti man yan, parehong publicity lang yan. Tama. Basta importante pinag-uusapan ka. Parang katwiran ng Hapon. Maliit na kasinungalingan, malaking kasinungalingan, pareho lang na kasinungalingan yan. Sa Bukawi naman, maliit man, malaki, kikita rin. Di ba? Ganun po yan eh. So, eto ho in-interview si Alma Moreno sa isang programa sa telebisyon. Siya po kasi ay kumakandidato na senador sa ticket po ng United Nationalist Allowance. Una. Maraming allowance dito. Kaya andiyan si Binay eh. Allowance yan. At si Alma po 56 years old na po ito. 56 na pero pala. may asim pa eh. Ang lola mo eh. Ito yung nanay ni Bandol Pito. Ngayon tinanong siya, ano ang kwalifikasyon mo para ka tumakbong senador? Ang kanyang sinabi, ang kanyang isinagot, mahaba ang experience ko as councilor in Parañaque City. Legislation nga naman yun. Tama. Diba? Pwede rin sa Senate. Ganon din naman yan eh. Kaya lang, ang magkaiba, ordinansa lang dito, batas na talaga yung pinag-uusapan sa Senado, yung mga kuwan yan. Tsaka may mga bukod sa paglikha ng batas, may mga tungkulin pa yan ng Senado. Treaty. Yan, yung mga treaty. Kinakailangan naiintindihan mo yan. Alam mo, dito lumalabas yung ating panukala noon pa na sinasabi natin na dapat lahat ng mga tatakbo sa gobyerno, anumang posisyon mo, dumaan ka muna sa isang crash course. Tama. Di ba? Halimbawa, ang tatakbuhan mo senador, congressman. Sa Congress pareho yan, di ba? Dapat may crash course tayo tungkol diyan. Parliamentary procedure. Ano-ano ang mga magiging tungkulin kung sakasakaling mahahalal ka? Tama. Di ba? Ganon din sa local officials. Kailangan may ganon din sila. Ano mga gagampanan nating responsibilidad at tungkulin bilang senador, bilang congressman, bilang local officials.
Ngayon, pagkatapos mong dumaan doon sa crash course na yun, meron kang may examination. Kung naintindihan mo yung pinag-aralan nyo. Hindi ba? Yung mga ginawa sa inyong orientation. Ngayon, kung pumasa ka ron, yung certificate na yun, kinakailangan maging requirement sa pagpapile mo ng Certificate of Candidacy. Kasi kung wala ka nun, hindi ka qualified kumandidato dun sa posisyon na tatakbuhan mo. Tama. Ngayon, kung di ka qualified dun, di kumuha ka ng crash course dun sa local, para sa local officials. Hindi ba? Ngayon, pagka meron kang certificate, pwedeng tanggapin ng iyong Certificate of Candidacy. Hindi na kailangan ng batas yun eh. Hindi na kinakailangan ng batas yun kasi ang COMELEC nakakagawa sila ng mga nakapagpapatupad sila ng mga regulasyon ng iba't ibang mga tuntunin na hindi naman hindi naman sinasabi sa batas. Hindi ba? Wala naman sa batas noon. At ito, mga tuntunin na makakatulong para makapili ang tao ng tamang mga kandidato. Hindi ba? Salitang qualified, matindi yun eh. Siya talagang tama ka ron. Doon sa local official, sabi nga natin, ito dapat kasama rin sa sa orientation ito ng mga nasa legislation, sa legislative. Tatakbo ka bilang senador o mambabatas. Dapat alam din nila yung Republic Act na yun na patungkol sa responsibilidad ng isang public official na nakapaloob dun sa sinasabing Code of Conduct. Code of Conduct and Ethical Standards. Dapat pasado sila dyan. Para ang mga manunungkulan sa gobyerno, nasisiguro nating alam nila, ginagawa nila. Dahil pag nagkamali sila, maliwanag na nagkamali sila. At pwede silang idemanda. Wala na tayong pagtatalunan. Hindi po Dapat yan sinasama na yan sa pagpapile pa lang ng Certificate of Candidacy. Katulad nitong nangyaring interview. Sabi kay Alma? Sabi ni Alma, pinagmalaki niya. 9 years akong counselor. At sa liga namin, sa Philippine Counselors League, 9 years din ako as Secretary General, as President, as Chairman nga ngayon. Di ba? Ngayon, Chairman pala siya niyan, yung Philippine Counselors League. Ano ba naman yung Philippine Counselors League? Kayo lang yan. Yan ang sinasabi ko, yung organisasyon, dapat yung ginagamit yan sa kabutihan, sa mabuting layunin. Pero, paano ba kayo bumoboto? Magtataka ka, Philippine Counselors League, pambansa yan. May mga abogado dyan, may mga kwan. Hindi naman natin sinasabing, hindi ka abogado, hindi ka qualified. Pareho lang yun eh. Sa akin, pareho lang yan. O kahit ba abogado ka, kung walang hiya ka naman. Kung yun namang nalalaman mo, gagamitin mo lang laban sa mamamayang Pilipino. Wala rin kwenta yun. Di ba? Tama. Pero itong sinabi pa, ito tinanong sa kanya. Kasi ang daming bumatikos kay Alma, pinagtatawanan siya ngayon ng mga matatalinong netizen. Lahat kasi matalino eh. Inukot siya, Alam nyo, merong bagay na alam naman natin ang hangganan ni Alma eh. Ito namang uminterview sa kanya, malaki rin ang diferensya nito. May gapak din. No? Kung may diferensya si Alma sa English niya at sa mga sagot niya, mas malaki diferensya nitong uminterview. Nasa wasto bang pag-iisip yung uminterview na yan? Ha? Mabuti pa si Alma, alam mong gano'n na siya eh. Ito, nagpapanggap eh. Yung nag-interview sa kanya eh. Sus Mario. Kalain mong alam mo na si Alma nung araw pa. Yan nga yung sinasabi, in-interview raw ni Joe Quirino, ginagamit na joke, di ba? Si Alma in-interview ni Joe Quirino nung araw. Alma, anong masasabi mo sa mga violence ngayon na nangyayari? Sabi ni Alma, Tito John naman, piano nga, hindi ako marunong, violence pa. Diba?
At saka ako may kwento, totoong nangyaring kwento. Hindi ba si Alma nung sila pa ni Tito Dolphy? Noon lang nakahawak ng cheque si Alma, yung checkbook. Sarili niyang checkbook. Kasi cash lang ang alam niya nung napangasawa siya ni Dolphy, binigyan siya ng checkbook. Ang unang-una niyang binigyan si Direk Anthony Taylor. Na namatay na. Kasama natin dati doon. Kinuwento ni Direk sa akin Nung bigyan daw siya ni Alma ng cheque, di ba, nilagay yung pangalan niya. Direk Anthony Taylor. Tapos nilagay 1,000 pesos. Malaking pera na yun malaki na. Nung araw Pagkatapos nakalagay doon, love. Vanessa Laksamana. Yun ang pangalan ni Alma mo rin Vanessa Laksamana. Pero meron love doon sa cheque. Parang love letter. Isipin mo yun. Alam mo yan. Sino ngayon ang mas tanga? Mas masama ang ang pag-iisip. Sino ngayon ang may kulang? Di ba yung nag-interview sa kanya? Ano ba yan? In-interview nyo talaga? Para hiyain? Para hiyain ninyo? Alam mo nang ganun si Alma Hindi ba? Ba't kinausap mo pa ng English? Hindi ba? Meron ka naman mga nagiging guest dyan, Tagalog ka naman magsalita. Tagalog ka na. Hindi ba? Dahil nagtatagalog yung guest mo. Baka nagpapaandar siya. Hindi, ito yan. May agenda siya anong agenda niya? Hindi ba BFF ni Isko Moreno yan? Ano kaugnayan nun? Parehong Moreno Anong malay mo kung sinet up yan para ipaiya sapagkat si Isko Moreno siguro at saka siya. Dahil tanga naman siya nag-interview siguro iniisip nila makakaapekto yung apelyidong Moreno kay Isko Moreno na tatakbo rin senador. Hindi na po ganyan ang usapan ngayon sapagkat sa balota ngayon may numero na yan Tama. Kahit na magkakapareho kayo ng apelyido, may numero na yan ako may yun may hidden agenda yun Gusto nilang ipahiya yung tao bakit mo kakantsawan sa English yung tao? Talaga naman hindi siya marunong. Talaga namang alam naman nating mahina mag-English yan. At saka bakit? Ang sukatan ba ng panunungkulan sa gobyerno, English? Lagay nyo muna sa batas yan. Hindi ba? Tama. Hindi naman kung hindi ka marunong mag-English, wala ka na magagawa. Hindi ba? Tama. Ngayon, bahala ka na lang. Bahala na lang ang tao. Ito, alam natin si Alma, ganyan. Pero wag mong gamitin sukatan yung English. Hindi ba? Dahil ikaw nga nag-i-English ka, tanga ka naman. Hindi ba? Puro English ka, puro katangahan naman yung kinakalat mo pag nagko-komentaryo ka. Mali-mali ka naman. Di ba? Sino ngayon na mas tanga sa inyo? At least ito, hindi nagpapanggap na kamukha mo. Di ba? Ang problema lang, hindi niya alam yung gagawin niya. Pumasok siya sa politika. Hindi ba? Kaya nga sinasabi natin, wala ka namang sinasabing alternatibo. Hindi ka constructive. Kamukha namin, may sinasabi kami na dapat dumadaan muna sa crash course. I-orient mo yung tao. Tama. I-educate mo sila. Ito gusto mong tumakbo senador, ito mga tungkulin mo. Ito mga gagawin mo. Ngayon, bigyan ka ng examination. Pagkatapos ng crash course na yon, dumaan ka sa pagsusulit. Pag hindi ka nakapasa, hindi ka dapat tanggapan ng Certificate of Candidacy. Dahil kinakailangan, requirement yun. Gawing requirement. Ikaw kung ano pinagyayabang mo Gusto mong mapahiya yung tao, ini-English mo. Hindi ba? Sana tinagalog mo. Tsaka halatang inipit niya sa pagtatanong Tinanong niya, pag nanalo ka niya, ano magiging advocacy mo sa Senado? Sabi ni Alma, more on kababaihan. Tama. Boses ng kababaihan. Like Magna Carta for Women. Sabi niya, pwede ka ba mag-elaborate paliwanag mo yan? Paliwanag. Natawa si Alma kasi English When sabi
ask her to elaborate further. Natawa daw si Alma at ninervyos na sa kanyang sagot. Sabi raw ni Alma, teka muna. Ayun, dapat, ikaw nag-i-interview, wag mong payagan na ma-embarrass yung guest mo. Kasi inimbita mo yan, hindi mo para hiyain yan. Kami ba narinig nyo ba rito na kami bumabanat kami nang hindi kasintindi ng banat namin kung bumanat kayo. Di ba? Pero, never. Nagkaroon ng instance na nag-interview kami rito, binastos namin habang ini-interview namin yung tao. Pinababayaan namin na makapagsalita yung tao. Etiketo sa broadcasting yun. Pagka, English, alam mong hirap siya, pag-Tagalog ka. Alalayan mo na siya. At saka tulungan mo siyang maipaliwanag niya yung sarili niya. Kaya mo nga ini-interview eh. Para saan pa, kung di mo naman din pala, wala ka naman palang gustong mapala na mapakinggan no sa nag-i-interview. O kaya, matulungan mo siyang ma-explain yung kanyang sarili. Walang hiya itong nag-interview ito eh. Sana ikaw na ako alam mo, ang masama lang sa netizen, ang nila yung mapalakantsaw pagka hindi ka marunong mag-English. Bully. Doon sila nakatingin. Doon sila nakatingin. Nakalimutan nila na nagwawalang hiya rin yung nag-i-interview. Hindi ba? Sabi ni Alma ni Alma raw, susuportahan din niya yung reproductive health law. Tinanong siya nito wala rito sa news tinanong siya, ano ba stand mo dyan? Pabor ka ba sa RH bill o with reservation? Akala ni Alma, pinapipili siya. Magpapareserve ka ba o ano? Diba? Kaya sabi, doon ako sa reservation. Pumili siya reservation. Kala ni Alma, ipag-reserve siya sa restaurant. Ngayon, nakakatawa kung saan nakakatawa. Pero, wag naman natin laitin yung tao dahil doon sa English niya. Hatulan nyo siya sa kakayahan niya. Kung sa palagay nyo, wala siyang kakayahan, sorry na lang siya. Pero wag mo nang kantsawan. Kasi, nangangantsaw ka. Ano ba? Nagawa mo? Nakaimbento ka na ba ng kakaiba sa mundo? Di ba sabi nga natin yung labas nung araw dumating dito may English dun medyo defective yung English. Gawang hapon yung bus na aircon, di ba? Kinantsawan yung English Hindi nila nakita yung nagsulat ng English at saka yung gumawa ng bus, iisa lang yun. Pinagtatawanan mo yung English, wala ka naman magawang bus. Ang pinagtatawanan mo yung gumawa ng bus. Sa kakapirasong pagkakamali niya, depekto niya sa English pinagtawanan mo na. Yun ang ibig sabihin, yung English hindi sukatan ng karunungan at kakayahan. Di ba? Para pagtawanan mo, di ba? Yung tao. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Okay, magpapatuloy po tayo. Ito, tinanong pa, kailangan pa ba sagutin yan? Sabi ni Alma, di ba? Of course, kasi you're running for the Senate. Sabi. You're running for the Senate. Wait. Kasi dapat talaga, lalo na yung mahirap, sabi ni Alma, dapat talaga mag-control. Tama. Kasi lalong naghihirap kapag maraming anak. Tama naman. Simple lang naman yun. Si Alma, hindi ba marunong? Alam niya naman yun. Basic no? Very basic yun. Nag-aaral at hindi, alam mo yun. Sabi naman, so how would they control? Tingnan mo, ginigipit niya. Iniipit niya ron, no? Di ba? Yung sinasandal niya sa pader yung tao. Di ba? Walang niya Sabi ni Alma naman,
kailangan palaging bukas ang ilaw. Tama rin. Ha? Para Yun ang pinagtatawanan. Kasi raw, mahal ang kuryente, sabi ng mga netizen. Akala nila mali yung sagot. Maganda sagot. Tama yung sagot na yun. Simple pero maganda. Ibig sabihin, huwag kayo siping na siping. Oo. Pagka bukas ang ilaw, hindi mo magagawa eh. Wala. Bukas eh. May nakatingin. Hindi, may gusto, bukas ang ilaw. Hindi, yung nakatingin. Sa iba na tayo napunta. Di ba? Tsaka nung araw, may senador, hindi marunong masyado. Pero ang galing, si Amang Rodriguez. Baka hindi alam ni Karen yun. Hindi, ito, ang sukatan kasi nila, English. Oo. Kala nila, ang marunong lang na tao, marunong mag-English. Hindi alam nito sa Amerika, ano ba, saltaron? Hindi niya alam, marami no read, no write dun. Pero ang salita nun, English. Hindi ba? Noong araw may sinabi kay Amang Rodriguez meron tayong law of supply and demand di i-repeal natin yung batas na yan. Sabi niya. Law of supply and demand. Pero magaling, naging Senate President. Yun. Mahusay politika. Mahusay din gumawa ng batas. Ay, sabihin nyo kung hindi preparado si Alma, pero yung para kantsawan ninyo, akala para gawing laughing stock, no? Yung English niya, yung sagot niya. Ay, nako, mga kung si Erap nga na bako-bako rin mag-English, ginawa ang presidente. Hindi, iba naman si Erap. Oo, Ay, diba? magagawa rin Bakit? Wala perennial yun Ito, magbasa na tayo ng ano. I'm an avid fan, follower of Percy Lapid and Mayor Lim's programs. They keep me updated on current events, truth behind relevant issues, and fearless commentaries to abusive personalities in governance. Marcy C. Santiago ng B5 L333 Shelterville, Bagumbong, North Caloocan. Salamat po. Good AM po. Pakibati po kami ng Nanay Dorico. Palagi po kami nakikinig sa programa nyo. Pag narinig ko na po kayo, kompleto na araw ko. Sabi ni Jenny Gandia ng Marulas, Kawit, Cavite. Good morning po sa Lapid Fire, sa makatwiran at matapang ng inyong programa. Kapersi, pakibigyan nyo ng matinding komento na wala daw kinalaman si DSWD Soliman tungkol sa pinaghuhuling mga pulubi sa lugar ng mga apektado ng APEC areas at pinagkukulong daw sa loob ng Boys Town. At ngayon, nagrereklamo mga nahuling mga pulubi dahil na rin sa wala silang makain at wala man lang sapi ng kanilang higaan sa semento. Tapos, sasabihin ng palaging nakangising Pinoy na may malaking billion budget daw. DSWD. Ito nag-uusap yan DSWD tsaka yung si ERAP. Oo. Di ba? Boys Town At ang alam natin, lahat ng pupulutin nila dyan, bibigyan nila ng 4,000. Oo. Nasaan yung 4,000? Ayun. Hinahanap na ngayon. Ano yan? Pinagsabwatanan ninyong maibulsa yung pera? Tapos ano yun di ba? Dun sa conditional cash transfer para sa homeless? Ibinigay sa Maynila Kaya sa Boys Town nga din nila. Tatanggapin ba yan dyan? Kung yung lumad nga, wala silang pagkakakitaan doon. Pinilaya. Siguro binigyan ng pera. Sige, manggulo kayo doon sa ibang lugar nyo gawin. Doon ando sila kayo sa Baclaran. Para hindi ako halata. Sa Redemptorist Church sila. Baka doon nila binigay. From Elmer Javier na, si Mr. Junicio po yun, yun ng Taguig City. Yung yung binasa natin text. Sabi naman ni Elmer Javier ng Imus Cavite, good day, tropang Lapid Fire. Ngayon, nanatulan si Senate, nahahatulan. Senator po, sana hatulan na rin ng mga rice smuggler. Sinisira nila ang kabuhayan namin. Magsasaka, more power sa himpilan nyo. Itong bayan natin, tunay na daig pa ang nakulam o na-stroke dahil sa haba ng pagdurusa na igigagawad sa atin ng mga nagiging leader dito. Kaya wala talagang pagbabago magaganap dito sa lipunan natin hanggat pumapayag tayong mga mamamayan na maging baluktot ang mga isipan at kalaban ang mga sarili. Salamat po, katropan Donald ng Tondo, si Donald yun. Ito, pero wala na ho tayong oras Meron pa tayo, pakisave na lang ito para bukas yung hindi natin po nabasa.
Okay, maraming po salamat. Hanggang bukas po muli. Ito si Rose Novenario. Hanggang bukas po, ito po si Peter Talaslas. Maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay dito sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po si Atong Mama. Buhay po kayo. Mga kaibigan, magbabalik po kami bukas ang tabayanan ninyo ang programang Katapat at Karancho. Kasama po si Manila Mayor Alfredo Lim at si Miguel Hill. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. A Trimedia Pro Incorporated.